Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Pinamagatan, ang buhay mag-aaral. Sa pagkukulong ko sa kwarto, biglang kumatok si tita. Gabriel, may pinapasok ka bang bisita dito sa loob ng bahay? Narinig ko kasing may tumatakbo papunta dyan sa kwarto mo. Wala po tita. Pumunta lang po ako sa kabilang silid kanina dahil linigpit ko po yung mga ibang kalat ko doon. Wala ka bang narinig, Gabriel, sa pagtatalo namin ni Tito Natoy mo? Wala po tita. Hindi po ako sumasabat po sa mga usapan ng matatanda. O siya na, may iwanan na kita, Gabriel. Babalik na ako sa aking kwarto. Marami pa akong lilinisin. Pagkatapos mong iligpit yung mga ibang kalat mo, matulog ka na ng maaga. Sige po tita, para makapagpahinga na rin po ako. Sa mga sandali na yun ng pag-uusap namin ni tita, alam kong hindi magandang asal ang magsinungaling, pero kailangan kong ilihim ang mga sikretong narinig ko para sa kapakanan ko at hindi masira ng tuluyan ang ugnayan namin ni Tita Lisa. Sa dami ng iniisip ko, hindi ko na namalayan na mag-aalas 12 na pala. At sa pagtulog ko, biglang may pumasok sa panaginip ko. Gabriel, simula sa araw na ito, iligpit mo lahat ng kalat mo at mga gamit mo kasi palalayasin na kita dito sa loob ng pamamahay ko. Lagi na lang kami nag-aaway ng asawa ko ng dahil sa'yo. At saka wala ka namang kwenta, Gabriel eh. Nagatid ka lang ng kapahamakan sa buhay ko. Ginulo mo ang pamilya namin. Tita Lisa, hindi po ako ganyan. Kayo po ang may gusto nun na tumira ako dito. At lahat naman po ng inuutos nyo, pinapagawa ninyo. Ginagawa ko naman po kahit wala sa tamang oras. Dahil sa masama kong panaginip, nagising ako bigla. Alam kong kasinungalingan ang lahat ng nasa panaginip ko. Alam kong mahal ako ni Tita Lisa at sinusuportan niya ako sa lahat ng mga pangarap ko.